What's up mga Marikong Tigang? O, kumusta po kayo? Ngayong araw po ito ha mga Marikong Tigang, isa naman pong pampaswerte ang ating ibibida sa inyo kasi tayo po ngayon ito. Mayroon naman po tayong testimony ngayon na galing po dun sa ating isang follower na nag-order sa atin nung mutya o yung pampaswerte na ginagamit niya ngayon. At ito yung message siya sa atin ha mga Marikong Tigang. Babasahin ko po siya kasi related po dito yung topic natin ngayon. O, ito po yung message siya sa atin ha mga Marikong Tigang, yung kanyang testimony sa atin. Sabi niya dito sa message niya sa atin, "Hi Sir Rico, kumusta? Alam nyo, sir, tama kayo. Very effective po talaga yung balat ng ahas. Ang galing talaga niyan. 3 beses na po ako nakapaldo sa tupada. Nakatupok na rin po ako sa STL mula nung pinadala nyo yung balat ng ahas. Nung una, akala ko tsamba lang, pero ngayon talagang umi-effect na po ang balat ng ahas ko. Salamat po, Sir Rico. Ang ganda talaga ng ibinahagi nyo sa akin. Thank you po and more power sa channel nyo. Sana marami pa kayong matulungan. Salamat po, NGB." Ng GB. God bless. Sabi ko, ano yung GB? God bless pala yun. So, ayun po ha, makumari kong tigang nako. Eto si Sir parang nako, hamit na hamit at talagang siya ligang-liga dahil sa po eto nga, umi-effect na sa kanya yung ating ibinahagi sa kanya na yung pampaswerte na balat ng ahas. Yan, balat ng ahas po ha, makmarikutigan kasi ang topic natin ngayon kasi alam nyo po ba na ang balat ng ahas, isa po yun sa napaka-epektibong pampaswerte po kung gagamitin nyo po yan. Yun na nga, sa any kind of game of luck. Game of luck? Ano yung mga yan? Yung nga po, tuloy mong mga sugal-sugal. Oh. Pero ha, mga kumarikutigan, disclaimer po, hindi ko po kayo ini-encourage na magpasugal-sugal. Pero yun nga, sabi ko nga sa inyo, kung kayo po ha, mga kumarikutigan, ay talagang napakahilig magsugal-sugal, tapos kayo naman po hindi naman makachempo o yung palagi kayong natatalo, hindi kayo makachempo ng panalo. Nako, subukan nyo po ha, mga kumarikutigan, yung iba't iba natin na pampaswerte dito sa pagsusugal. Katulad po nung ating ngayon na kararating lang po ha, mga Tigang. Nako, ito po yung nagbabalik ngayon. Katulad po nitong isa pa natin na pampaswerte dito ha, mga Tigang, na nagbabalik ngayon kasi ito po yung nag-trending dati talaga ha, mga Tigang, kasi ito yung pinagkaguluhan po noon ng mga 2021, 2022. Nako, talagang napakarami po talaga nakasubok nito ha, mga Tigang. Yung ating nagbabalik na mutya ng Bulawan. Nako, kasi talagang napaka-epektibo po niyan sa larangan nga po ng pagsusugal, yung pagpataya-taya ha, mga Tigang. Yan, available na lang po ngayon ha, mga Marikong Tigang, ang ating mutya ng Bulawan. Sa mga gusto po maka-avail po niyan, gusto nyo maka-atikhan yan, mag-PM lamang po kayo sa akin ha, mga Marikong Tigang, at yan po ipadadala ko po sa inyo. Tapos yun na nga, ito na po sinasabi ni Sir na ito na yung gamit na ipinadala ko sa kanya, yung kanyang pinalimusan dito sa atin, yun po yung tinutukoy niya po doon, yung balat ng ahas. Nako, kayo po ba ha, mga Marikong Tigang, naniniwala po ba sinasabi nung kaswertehan na dala-dala po ng mga ahas? Nako, totoo po yan ha, mga Marikong Tigang. Alam niyo po ba na kapag kayo po ay nakakita po ng ahas na nakapulupot sa isang puno at yan po ay nagkorting 8, nako, sweating-sweaty po yan ha, mga Marikong Tigang. Ibig sabihin po, mayroon kayo paparating na kaperahan at so sweating kayo ha, mga Marikong Tigang. Tapos, alam niyo po ba na ang mga ahas, kapag kayo na naglululon, buo po yan ha, mga Marikong Tigang. At kapag kayo nakuha po ninyo yung mga balat ng ahas na pinaglulunan nila, yung pinagtanggalan baga nila, kasi nagpapalit yan ng balat ng ahas. Yung pagtatawag doon, yung parang nagbabalat-balat, nagshe-shedding, shed off. Nagshe-shed off sila ng mga balat nila, tapos iniiwan nila yung mga balat nila sa mga gubat-gubat. Yung parang, ang gagawin nila, parang itatali nila yung katawan nila sa puno, tapos hihilahin nila, di ba? Ang galing, parang nakaka-amaze ha. Parang natatanggalin ng buo na nahuhubad nila, parang naguhubad sila ng dami. O ganun po ang mga ahas kasi meron silang katangian na ganyan na kayang-kayang lang tanggalin yung mga old nila na mga balat para mag-renew, parang mag-rejuvenate. Parang rejuvenate. So yun. Parang pag-rejuve, ganun. Hindi po, basta yung po, totoo po yan nangyayari talaga sa mga ahas. Tinatanggal nilang kusayan yung mga balat nila. Kapag medyo parang matanda-tanda na yung balat nila, hinuhubad nila yan. Di ba sabi nga nung mga nanay-nanay natin, pagka yung tayo po yung nagpapalit ng damit, tapos iniwan lang natin yung mga pinaghubaran natin yan, tapos sasabihin, parang ka naglulun na ahas. Kung saan ka naglulun, iniwanan yung damit mo. Kasi ganun po sila. Halimbawa, pinulupot nila yung katawan po nila sa isang puno.
doon lang huhugutin yung balat nila, tapos maiiwan na yun doon sa puno at makikita nyo yan, hamak malikutigang. Kapag kahit nakita nyo, nako, istibin nyo agad dyan. Kunin nyo yan kasi alam nyo po ba, napakaswerte po niyan sa pagsusugal at sa pagninegosyo. Pero dapat yan po, hamak malikutigang, makonsagram nyo po muna. Dapat yan po kasi, meron kasing orasyon na inilalapad dyan, ikinakarga dyan sa mga balat ng ahas para talaga maging epektibo po siya. At tayo po, hamak malikutigang, meron po ngayon yan. Ito po, available po siya, nasa na? Naku, wala na. Ito. Ang ating ito po, legit na balat ng ahas. Ito po ito talagang pinaglulunan, ha? Hindi po ito yung mga pinaglitsunan. Kasi meron kasi, dalawa po kasi to kasi dati po kasi yung mga pineplex po natin dito na balat ng ahas, talaga yung leather na snake skin. Yung talagang kinatay na ahas baga, na yung mismong balat niya, yun po yung kinukuha ng iba. At yung dati po natin na mga unang dumating dito, mga imported talaga yung balat ng ahas sa atin. Galing pa po ng Bangkok, Thailand yun. Talaga ba? Matigas yun. Pagka yun po parang nilitsyon nyo, yung binalatan nyo, yung ahas, mga sawa. Nakakatakot na. Sawa. O yung malalaking ahas, yung mga sawa. Di ba yan minsan nanlilingkis? Di ba ang ginagawa kasi ng iba dyan? Kinakain kasi yan. Kinakain ng ahas. So, masarap daw ang ahas, sama kumalik ko kasi ako yung nakatikim na po ng ahas na ewan ko kung sawa nga yun o kung anong klaseng ahas yun. Yung niluto, ginawang adobo, masarap. Lasang manok. Kaya lang parang, parang nakakatakot nga, makumalik ko din kasi, di ba, yung haba-haba. Tapos, parang, di ba, parang ang lansa. Pero yung pagkakaluto, ang sarap, makumalik din. Parang lasang manok nga. Katulad din po yan na makumalik din, di ba, mga asa man, kinakain naman yung mga palaka, ganyan, yung mga ibon, di ba, mga naman ang kinakain yan, malilinis naman yun, alam niyo po ba, makumalik yung tigang, na kapag kayo naman po yung nakakita nga ng mga ahas na yun nga, nagpapalit ng balat, mas maganda po yung kesa doon po sa nililitsyon, yung binabalatan talaga yung ahas, yung, ang tawag doon, yung binabalatan talaga. Meron ganyan binabalatan yung ahas, pinapatuyo yung balat nila, tapos yun yung gagawin lang pampaswerte. Pwede rin naman po yun, pero usually po yun, ginagamit po yun na panggamot. Hinahalo po yun sa gamot na iniinom yung mga balat ng ahas. Pero ito pong klase po ito pong ating ipeplex ngayon na balat ng ahas, ito talaga yung mga pinaglulunan. Tignan nyo ha, lalabas ko. Ako, ayokong hawakan Kaya! Naku po, sorry, tignan yung texture. Naku po. Ayan, tignan nyo. Malambot siya kasi ito talaga ay ang laki naman itong ahas na ito, Sus Mariosep. Ha? Ganito siya katakit. Naku po, tignan nyo, nakakatakot. Imagine, ganito kalaki yung ahas. Nakanaan dito yung ahas Nakapox man Joseph, baliktad pa. Naku po. Naku. Hindi pa nakabukayan ha. Bubukayin talagang igahamak para makita nyo talaga. Naku. Tumatayo yung balahibo ko. Parang feeling ko, dito yung ahas. Tignan nyo, yan. Ganyang kalaki ang ahas na to. Tinay ko po. Laki. Pero ito po, 8 part lang po niyan nung pinaglulunan ng balat ng ahas. Kasi ito po, pwede naman po kasing bumahagi lang, gumupit lang kayo ng kapiraso, tapos ito po ang ilalagay nyo po saan? Sa inyo pong mga wallet o pitaka o sa mga bulsa po ninyo. Ilalagay nyo dun sa, nasa yung ziplock. Wala na yung ziplock ito. Ilalagay nyo sa ganito, sa ziplock, tatago nyo to sa wallet nyo. Tapos pwede nyo siyang ibalot sa telang pula. Pagkalagay nyo sa ziplock, lagay nyo dito para hindi baga siya naagnas. Lagay nyo muna sa plastic, tapos tali nyo, ibalot nyo sa telang pula. So, ganito lalagay natin. So, ito po yun, hamak-malik ito. Ang laki-laki ha. Kalaki-laki nito, nakakatakot. Ako, parang lulunukin ka na nito. Sorry, Joseph. Sus, sorry, Joseph. Tinan nyo naman. Tinan nyo, ang lalaki pa ng kaliskis niya. Tinan nyo naman. Ba ito? Parang buhaya na ata ito Naku po, Maria Joseph. Anong amoy? Wala naman. Kasi tinan yung kulay, pati niya, nakakatakot yung kulay niya. Ano kayang klaseng ahas to? May brown, tapos puti. Usually po kasi ganyan po ang kulay ng pinagbalatan ng ahas, parang brown. Tapos ang gagawin nyo na dito, lalagay nyo sa isang kapirasong ziplock, yan. So ito po, hamak-malik, available po ito. Tapos kumuha kayo ng, ito po, yung
telang pula o supot na pula, tapos ito po ang ilalagay nyo po dito. Yan. Tapos, pwede nyo po siyang ilagay sa mga wallet po ninyo, sa mga pouches po ninyo, sa bag po ninyo, o sa bulsa po ninyo. Mas maganda po ito kung ito po ay sasamahan nyo ng pera, coins, o yung mga buong pera po ninyo. Yung para kumbaga, yung parte po nung pupuhunan ninyo sa pagsusugal. Sasama nyo po dyan para kumbaga makaakit siya ng kasama niya o makaakit siya ng mas marami pang pera. Pagkatapos ito po ilalagay nyo nga po sa mga buklutan nyo, sa mga bag po ninyo, sa wallet po ninyo, o sa pitaka nyo, o sa bulsa po nyo mismo pagka kayo po ay magsusugal. Pero batid nyo po ba hamak marik kung ito po napaka-epektibo din pong pampaswerte din po sa pagninegosyo. Kung kayo naman po ay nagtitinda, parang kumikislot-kislot ha, o nakakatakot ako talaga ng ahas. Ayoko talaga sa ahas mga kumari kong tigang ha. Oh, pero ito po hamak mo lang yan. Dinemo ko lang sa inyo. So ito po ang ating balat ng ahas. Ito po ay available po ngayon. Pero meron po tayo ditong ilang, konti lang po. May malilit naman po nito na sizes. May malilit lang tayong size. Kapiraso lang naman po. Kailangan hindi naman po ganito kalaki at ganito karami hamak kumari kong tigang. Kasi po ito, pwede nyo po din itong gawin. Ang gagawin nyo po, ipalaminate po ninyo. Baka may maglalamin, may laminator kayo dyan. Kapiraso lang po, gumapit kayo ng kapiraso, ipalaminate nyo. Tapos yun po, isiksik nyo po o iipit nyo po sa mga wallet po nyo. Same effect din po yan na makmarik yung tigang. Pero kung ba, marami-rami po yung ahas, katulad ni Sir Louie na nasa New Jersey. Siya po dati kasi may alagang ahas, si Manuel. Puting ahas po yun. Ngayon nakatakas. Ngayon, every time daw po yung ahas ay nag-shed off ng skin, madami siyang naiipon na ahas. So, balat ng ahas. So, swerte po yung ginagamit hamak marik yung tigang. Kaya siya noon, palagi siya nakakapal doon sa pagkakasino. Kasi tumatayas doon siya sa kasino. Kaya lang mula nung nakatakas nga yung ahas niya, yung nawala na. Parang nawala na yung ating bertud nung kanyang, yung swerte sa pagsusugal. Pero ito po, ito lang po mismo hamak marik yung tigang. Kung gagamitin yung din po ito sa pagninegosyo, napaka-epektibo din po ito. Pang-akit din po ito kasi na maraming benta, maraming kliyente, parokyano, customers po ninyo na bibili sa inyo. Ganon. So ito po hamak marik yung tigang, available po ito ngayon. Huwag kayong matatakot sa balat ng ahas. Ako lang po talagang takot po ako talaga sa ahas. Ayan pa po isa. O, tinan nyo, nakakatakot talaga. O, tinan nyo yung kulay. Kasi yung kulay baga, saka yung texture kasi, di ba, ang ahas, di ba, yung parang malamig, tapos yung slimy, parang madulas-dulas. Tapos yun na nga, mukha niya, di ba, parang nakakatakot, lalaga. Bumubuka-buka, tapos yung bila niya lumalabas-labas. Ayoko yung gano'n, yung nakakita ko nung asa na kangang ganyan, kakagatin kang bigla. Parang di mo alam kung kakagatin ka o sasakmaling ka. Saka di ba sabi nga po, di ba, ang aso ay traidor. O, pero kapag ka naman kayo po hamak marik yung tigang, nakakita ng mga puting ahas, tapos yan po nagpahabol sa inyo, habulin nyo, at kapag ka nahuli nyo yan, swerte po yan, yung puting ahas. Di ba makamandag yun? Bahala kayo, mag-ingat na lang kayo. So, ganun po, hamak marik yung tigang. Ito po yung ating ngayon feature pampaswerte ngayon na balat ng ahas. Ito po yung available po kayo sa mga gusto po makahatik ha po ito. Mag-PM lamang po kayo sa akin at ito po yung padadala ko po sa inyo. O, di ba ga? At abangan nyo pa po hamak marik yung tigang yung mga bago po natin, yung mga bagong ipeplex dito, yung mga bagong pampaswerte. Katulad nga po niyan, yung nagbabalik ngayon na ating mutya ng Bulawan. Gagawin natin yan ng bagong video hamak marik yung tigang. Available na po yan ngayon hamak marik yung tigang. Marami na pong nag-inquire, marami na pong nag-order sa atin. Mag-order na kayo kasi baka maubusan naman po kayo ng ating mutya ng Bulawan. Place na kayo ng order nyo ha. Nasaan na ba? Pakita ko sa inyo yung sample ng mutya ng Bulawan natin. Ito hamak marik yung tigang, ang ating mutya ng Bulawan. Tingnan nyo ha, Ayan, mutya ng Bulawan po yan, hamak marik yung tigang. Available na po ito, hamak marik yung tigang. Sa mga gusto po maka-avail po ito, mag-PM agad kayo sa akin kasi ang gaganda po ng mga bagong dating natin ngayon ng mga mutya ng Bulawan. Naku talaga mga, legit talaga ha. Ito po ay konsagrado na, cleanse and ritualize na rin po ito kapag pinadala ko po sa inyo. So with that, hamak marik yung tigang, keep safe and God bless. Thank you for watching. Bye mga kumarik yung tigang.